Hi everyone! Happy Sunday sa inyong lahat, and Sis Kasari, happy selling sa ating lahat na mga sari-sari store owner, and welcome back again sa aking YouTube channel, Ate Gina's Vlog, Meat Shop plus Sari-Sari Store in one. So guys, in today's video ay isi-share ko sa inyo ang isa pang napakagandang negosyo maliban sa meat shop, no? Ayan ay walang iba kung hindi ang pagtitinda ng mga dressed chicken. Dressed chicken talaga guys, isa sa nagbibigay sa amin ng malaking income, hindi lang sa frozen foods at saka sa mga pork chorizo at saka sa mga boneless bangos. Napakaganda guys na negosyo din ang mga dressed chicken dahil fast moving siya, and then yung ating puhunan ay madali lang maibalik and makikita mo kaagad ang iyong ginansya, no? Okay, so sa akin dito, yung whole chicken ay ikakat ko yan ng quarter cut, no? Kami mismo ang nag-slice. Before, nag-order ako kay Enday and Rocky ng mga cuts na, yung quarter leg. Ngayon ako na mismo ang magkakat sa aking mga dressed chicken. And then meron din akong order na mga special cut sa MFD. Yun yung chicken wings, chicken drumstick, and minsan chicken breast. Pero ngayon hindi na ako nag-order ng chicken breast. Ako na mismo ang nag-slice. Kasi guys, yung isang whole chicken, slice natin ng quarter cut. So makaslice na tayo dyan ng chicken breast. And then, ang benta ko ay add lang ng 20% sa aking kapital. So, napakaganda talaga guys, at hindi pa siya masyadong trabahuso. Hindi siya masyadong alagain kasi pwede kang mag-stock ng mga dressed chicken na hindi mo kailangang ilalagay lahat sa freezer, no? Or maliit lang ang freezer mo, pwede kang bumili ng malaking ice cheese. And then, lagyan mo lang ng maraming ice and i-overnight mo. Kinabukasan, pwede pa siyang i-display na hindi siya mamumutla. Basta marami lang talaga ang ice, no? Huwag niyong i-short ang paglalagay ng ice. Kailangan marami talaga. So, kailangan lang marami lang ang ilalagay ninyong ice. Hindi yan siya masisira at hindi mangangamoy. Hindi katulad sa karning baboy na hindi pwedeng wala tayong freezer dahil mamumutla talaga at marancho siya. So, and then trabahoso pa guys. Kasi kailangan mong i-arrange ng mabuti sa freezer mo. Kasi pag isalansan mo yan, ay mamumutla na yan siya kinabukasan. Kasi yung mga karning baboy na nasa gitna ay hindi makacirculate yung lamig sa freezer. So, mamumutla talaga. Unlike sa dressed chicken, pwede mong ibabad lang siya sa ice. And then, yung display mo, kahit medyo matagal na siya sa iyong lamesa, sa tray, lagyan mo lang siya ng ice kasi pag nakababad siya ng medyo matagal na ay mag-dry yung mga dressed chicken natin. So, kailangan meron talagang ice. So, hindi siya gaanong trabahoso, and then pareho lang ng karning baboy na malaki ang income and fast moving. So, napakagandang business talaga din guys, ang mga dressed chicken. Kasi meron ako nakikita na meron silang meat shop, and then purely meat shop lang sila, no? Kasi pag sinabing meat shop, ang nasa mindset natin ay karning baboy lang, karnihan, no? Karnihan. Wala nang ibang tinitinda. Yun yung mga wholesaler na nakikita natin sa palengke na purely karning baboy lang ang tinitinda nila, ang display nila. Pero ang kagaya sa akin na maliit na meat shop lang, and then combination pa siya ng sari-sari store, and then nagdagdag tayo ng meat shop. So, lahat na pwedeng i-display natin. So, andyan yung hotdog natin, andyan yung pork chorizo, andyan yung ating mga frozen foods, mga hotdog, para medyo makakuha tayo ng malaking sales. Kasi sayang naman na nakababad tayo ng isang buong araw, and then isang produkto lang ang itinitinda natin. So, yun guys, no? And kung gusto din ninyo guys na mas malaki talaga ang income ninyo, pwede kayo na lang ang mag-slice ng mga dressed chicken ninyo, no? I-classify lang ninyo ang wings, ang drumstick, and then mahal yan siya, ha? Kasi yan ay special cut na. Huwag ninyong ipantay sa presyo ng whole chicken at saka sa quarter leg. Doon kayo magbe-base sa palengke kung magkano ang bentahan nila doon sa kanilang mga wings and drumstick, kasi mas mahal talaga yan siya guys, no? Halimbawa, ang kuha ko sa
chicken wings and drumstick sa palengke ay 190 per kilo. And then, ang wholesale price sa whole chicken ay 175. So, huwag kayong mag-base kung mag-cut kayo ng drumstick and chicken wings, huwag ninyong i-base sa inyong kapital na 175. Doon kayo magbe-base sa retail price sa palengke na 190. So, mas makakuha ka ng mas malaking income pag cuts up, no? Pag special cut sa wings and drumstick. And then, yung whole chicken ninyo, yun yung, depende na lang sa inyo kung ilang percent ang ipapatong nyo. Kasi dito sa akin ay 20% talaga ako, no? So, yung aking whole chicken, ang benta ko ngayon, 215. Kasi, may risiko pa yan siya, lalong-lalo na pag ang ating dressed chicken ay nakabalot sa cellophane. So, 215 and then 230 ang aking chicken wings and chicken drumstick. Kasi ang kinakat ko sa aking mga dressed chicken ay quarter cut lang. Hindi na ako nag-slice ng chicken wings and chicken drumstick kasi kailangan maraming dressed chicken ang stocks natin dahil magkano lang ba? 2 wings lang ang wings ng isang buong manok. Okay, so yan lang guys ang aking isi-share. Meron kasi akong viewers guys na mag-open siya ng meat shop business. So nagtatanong siya sa akin kung yung aking supplier ba daw ay may delivery sa outside Davao City, sa Tagum siya. So medyo malayo dito sa akin. So sinagot ko siya na maghanap muna siya ng wholesaler doon sa palengke nila dahil meron talaga yan. Bago siya order sa mga supplier dito sa Davao kasi malayo na siya and then ma-charge pa siya ng mga delivery fee. So, yun ang aking isi-share sa iyo ngayong araw ng Sunday at ako ay babalik pa sa aking tindahan. And thank you so much guys for watching again my YouTube channel and sa aking mga viewers at sa aking mga bagong subscribers and silent viewers. Thank you so much talaga and God bless us all and happy selling mga Sis Kasari. See you on my next vlog. Bye-bye! Hello everyone! Good morning and God bless us all. Happy selling mga Sis Kasari. Ako ay nandito muna sa Lots for Less bago ako mag-open sa aking meat shop. Namili ako ng bihon and kaunting ricados kasi naubusan ako guys ng SP bihon, yung white. Yan guys, oh. And then pagkatapos ko dito ay mag-open na ako sa aking meat shop and then sa Mr. ay dumiretso muna sa NCCC para bumili ng cowbell kasi 42 pesos lang ang cowbell condensed nila doon. Ito guys, ang ganda din ng kanilang whole chicken, Bounty Fresh, young and tender. And then, ano pa siya? Class A. Mga premium ang sizes niya. Nasa 1 kilo and 1.1. Tingnan natin. Mga 1 kilo lang ito. Yan, 1.035, 181. Ang puhunan yan guys ha. So eto, worth 4,000 pesos yan siya. Kahapon, nag-pick up si Mr. ng mga whole chicken sa palengke worth 4,000 pesos din. And then, nauubos na siya. Yun na lang natitira sa tray natin. In-slice ko na and then, kaninang umaga ay merong nag-wholesale sa atin ng whole chicken. So, nauubos na siya yung binili ni Mr. kahapon. So, nag-restock na naman tayo. So, eto pang natin. Pang display natin ngayong araw na ito dahil 4,000 pesos lang ito. So, bukas magpa-deliver na naman tayo. Eto guys, ang ganda at fresh na fresh. At ito ay very saleable dahil premium size ito. So, ito guys, nagdagdag ako ng 10 packs na sulit pack na nuggets. Crazy Cat. Yan. 52. Pareho lang din sila guys sa panel. 52 ang puhunan. 65 pesos ang benta ko dito. Tapos, nagdagdag ako ng 10 pack din na KJ hotdog 230 grams. Yan. Sa kanila guys ay 66 sa MFD. Pag sa panel 62 lang yan siya. Pero okay lang. At least meron akong stocks hanggang sa mag-deliver sa akin ang panel ng Pure Foods. Tapos, noong Thursday, walang 250 grams na Virginia panel ng Virginia. So, nagdagdag tayo ng 10 packs. Tamang-tama ito sa Monday. Pag nandito na ang panel ay mag-restock tayo. Baka may na sila, may stocks na 250 grams. Kaya ito guys, lahat ang aking delivery ngayong araw ng Sabado and meron din tayong pork belly doon.
Ang ganda ng kanilang chicken feet, oh. Malinis na malinis, and then walang mga itim-itim at saka walang mga masyadong balat-balat na yellow. So ito ay madali lang mauubos. Ang ating puhunan dito ay 100 pesos per kilo. And then ang benta ko dito ay 135. At ito guys, siguro mga 2 araw lang yan siya dahil maganda ang kanilang chicken feet ngayon. And meron tayong 2 bundle ng fresh Mickey galing sa palengke. Si Mr. lang ang namalengke. And 400 pieces na lumpia wrapper. Meron din tayong sibuyas Bombay, 80 pesos per kilo. 130 ang garlic, and ang luya ay mahal pa rin, 150 per kilo. And eto guys, ito yung isa sa nagbibigay sa akin ng malaking income dito sa aking meat shop. Itong special pork chorizo na very fast moving. So ito ay 50 pieces worth 1,500. Malakas talaga yan guys. Every day ay marami talagang maghahanap sa akin ng pork chorizo. And ito yung ating dressed chicken na whole. Ito yung pinipick up ni Mr. ngayong araw ng Friday, at yan yung i-cut natin na quarter cut. Yan yung pang retail natin guys. Mas maganda talaga pag walang cellophane yung ating dressed chicken kasi wala na siyang risiko. Pero okay pa rin yung may mga cellophane kasi yung ating mga medyo social na customer, yan talaga yung pipiliin nila, yung nakabalot ng cellophane. Tapos dito, kaunti na lang ang aking soft drinks kasi dinala ang iba sa bahay. And then meron akong 5 cellophane dito galing sa Lots for Less, and yung isang carton ay galing ng NCCC kanina dahil namimili ako ng, ang sadya ko doon guys sa Lots for Less ay bumili ng cowbell na maliit na condense, and then walang stocks. NCCC and Lots ay walang condense na maliit na cowbell. So kahit na sa ibang brand wala din, Liberty or Alaska. So ito na lang ang pinabili ko kay Mr. 20 cans yan siya kasi guys sa Lots for Less ay 44 ang isang lata, and then sa NCCC ay 42 pesos lang. So sabi ko kay Mr. ito na lang ang bilhin mo, and then 42 pesos lang. So naka-save tayo ng 2 pesos per can sa sa ating cowbell condensed na malaki. And then itong SPB hon, malakas na malakas ito. And then itong mga jelly powder pang tapioca, meron ding red, itong red. Tapos mga Ricardos ito guys, mga crispy fry. Dito naman yung Tasty Boy and crispy fry na plain, yung red, and then asin. Tapos Downy, and ito yung tapioca natin na re-repack na namin. So ihahang pa namin doon sa harap ng meat shop, sa aking table meat shop, doon namin yan i-display. Tapos meron pa akong mga dito, meron din akong green na jelly powder dyan, and Nescafe sachet eto, at meron pang asin and mga egg and cheese. So ito yung dagdag natin sa ating grocery. Yan guys, kaunti lang yan, worth 3,000 pesos plus 1,000 ang ating 840, and then may dinagdag si Mr. So yung 1,000 ay wala nang sukli kasi si Mr. na lang ang inutusan ko na mamili sa NCCC, and then ako ay nag-open na dito. So ito yung mga dagdag paninda natin ngayong araw ng Friday. And yung ating pork carcass ngayon ay ito guys, frozen pero very fresh pa rin tingnan. So nilalabas ko na yung 2 slab para i-slice natin mamaya dahil time check tayo ay 2:30 na ng hapon at kami ay magdi-display na maya and very init pa rin. Okay. At ito guys, ang ating last delivery, 6 na case na San Miguel beer and Red Horse. So ito guys, 4 na Red Horse, 2 case lang ang ating beer grande kasi meron pa tayong counting stocks na natitira sa bahay.